sa YouTube live natin, yes Lord, patawad Lord, I love you Jesus, I love you Jesus. Pagdating sa katotohanan, pagdating sa araw-araw na buhay, ayan! Mapaniwala ninyo si Tita Bits, dahil si Tita Bits, mga kapatid, ay limitado. Subalit ang banal na espiritu, you cannot fool the Lord. No? Cannot fool the Lord. Kaya simula sa buwan na ito, kung hindi namin nakikita ang inyong mga Facebook account, you are invalid. Invalid kayo sa inyong mga panalo. But you are welcome to join our live. Pero hindi ka makakatanggap ng mga pagpapala ng Diyos. It's your choice. It's your choice. It's your choice. No, it's your choice. Kaya huwag tayong maging manas, mga kapatid. Ibahagi ang kabutihan ni Panginoong Hesus sa mga buhay natin publicly. Para kung time will come na tayo ay wala na dito sa mundo, ay sigurado tayo na hindi tayo itatakwil ni Panginoong Hesus sapagkat hindi natin siya tinanggihan. Hindi natin siya itinago publicly. Tinatayuan natin ang ating mga pananampalataya kahit na maraming nagtutuligsa, kahit na maraming naninira sa atin, nilulusa tayo, ganito tayo. Bahala na ang Panginoon sa inyo. Kaya nga, focus your eyes to Jesus, the author and finisher of our faith. Focus! Huwag na tingnan ang inyong paligid, ang inyong mga kapwa, mga pinsan, mga kapatid, sino pa man. Huwag niyong tingnan si Tita Bets dahil ako ay makasalanan din. Walang perfect. Ang tingnan lang natin si Panginoong Hesus. Saan natin makikita si Panginoong Hesus? Dito sa Biblia. Dito, ayan, banal na, hindi pala makikita, ito ang Biblia, banal na espiritu, Holy Bible, yan, ang Holy Bible, sa araw-araw na tayo nagdarasal, sa araw-araw na tinitingnan natin ang Biblia, ano ngayon ang mensahe ng Panginoon, sa pagising natin, Lord, what is your word of the day, what is your Bible verse of the day, Lord, para sa akin. Yan, kinikilala natin si Panginoong Hesus. Inuugnay natin ang kanyang pagkatao sa buhay natin. Nang sa ganoon ay unti-unti mawala sa atin yung hiya na maging public ang ating pasasalamat sa kanila. Nahihiya kasi tayo, that is the condemnation of the enemy. Dahil sa nasabi nila, post diyan sa sa Facebook ng thank you Lord, hindi ka nga nakabayad sa iyong utang. Post diyan sa I am blessed, hindi ka nga, naninira ka nga ng kapwa, siniraan mo nga yung isang kapatid, ng isang ganyan. Totoo yan, mga kapatid. Pero, kung hiningi mo na sa Panginoon, yung hiningi ka na ng kapatawaran sa Panginoon, sa kasalanan na yan, you are already free, you are already been forgiven. Kaya pabayaan mo na lang siya. Pabayaan mo na yan sila. Ang importante, ikaw, mga kapatid, ay malinis ang puso mo sa harap ng Diyos. Malinis ka na, nilinis ka na. Ang kasalanan mo ay nilinis na niya. Kaya huwag mo siyang ipagkaila sa publiko. Huwag niyo siyang ipagkaila sa publiko. Dahil nahihiya kayo kasi ganito ganyan, ano sasabihin ng iba, namamanas ka pa rin. Kasi ang iniisip mo kung ano ang sasabihin ng iba. Sa halip na ang isipin mo ay paano ko mapaligaya ang aking Diyos, paano ko mapagsilbihan ang aking Diyos, anong maisusukli ko sa aking Panginoong Hesus nang nakita niya ako at namamanas ako, pinagaling niya ako. Kahit sa araw ng pamamahinga niya, pinagaling niya ako dahil mahal niya ako, naintindihan niya ang aking pangangailangan, naunawaan niya ang aking limitasyon.